1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong pahayag ang mga karangalan na yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ano raw mga kapatid, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari mismo ng Diyos, upang inyong ipahayag ang ano raw, karangalan na niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon, for out of darkness into His marvelous light. Please be seated mga kapatid. Welcome to the house of the Lord. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, at I'm blessed to bring you the word of the Lord today. At ang pamagat po, can you keep a good man down? Can you keep a good man down? Masusupil ba ang isang mabuting tao? Now, ito po mga kapatid, na mensahe sa umaga ding ito ay hindi po nalalayo sa araw na ito, na kung saan halos lahat po ay nagdiriwang ng Resurrection Sunday. Ito po ay araw na kung saan ang Panginoon namatay, inilibing, at siya'y nabuhay na namang muli. Today, mga kapatid, people celebrate the Resurrection Day, the resurrection time of the Lord. But the question is, did the resurrection really happen? Ang muling pagkabuhay ba ay tunay nga bang nangyari? At gusto ko mga kapatid, padalhan kayo ngayon ng mga information na hindi po lamang galing sa Biblia. Gusto ko marinig nyo na meron rin pong ibang mga tao na nagsasabi ng sangat sa sinasabi ng Biblia, at sa inyo pong pag-iisip at pagsasaliksik ay mauunawaan ninyo na matimbang pa rin ang sinabi ng Panginoon sa Biblia kung gusto natin ng kaliwanagan. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Totoo ba ang resurrection? Meron nagsasabi, it is resuscitation, not resurrection. In fact, Jesus' burial, mga kapatid, if we are to talk about nung si Kristo'y inilibing, mga kapatid, the body of Jesus, in accordance to Jewish burial custom, was wrapped in linen cloth. Nung ang Panginoon ay namatay, binalot po ng lino na tela ang katawan ng Lord, at pinahira ng 100 pounds, 100 pounds of herbs at ointment. At makikita din, ma-imagine nyo kung ganun ang pamamaraan kung paano ipreserba ang bangkay sa panahon ng mga Hudyo. Yung lino na yun ititigas, matigas na po yun. Kasi ang dami pong pinahid para ma-preserve yung bangkay. At dito po mga kapatid, napansin natin na hindi lang po spices, kundi these are aromatic spices mixed together to form a gummy, a substance applied to wrapping of cloth about the dead body. Now dito po, after the body was placed in a solid rock tomb, yan po ang nangyari sa ating Panginoon, an extreme large stone weighing approximately 2 tons ay itinapal po sa pintuan nung libingan ng ating Panginoon. So hindi kalahating tonelada, 1 tonelada o 1.5 tonelada ang bigat ng bato
na itinapal para takpan ang libingan ng ating Panginoon, kundi humigit kumulang 2 tons. Praise God. At hindi lang po kaya ito ng mano-mano basta-basta may lever. Merong mga pulehya marahil para yung bato unti-unting maiusok para masara ng pinal yung libingan ng ating Panginoon. Solido po ang libingan ng ating Panginoon. 2 tons was rolled by means of lever para matapalan, mga kapatid, yung takip, yung entrance ng libingan ng ating Panginoon. A Roman guard of strict discipline. Oh, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, bago po tayo papasok para malaman yung mga iba't ibang mga pananaw tungkol sa muling pagkabuhay ng Lord, ang linagay na sundalo ron ay hindi po basta-basta. Hindi po yung parang sundalo na wala lang trabaho, binigyan ng trabaho ngayon para magbantay sa kulungan ni Kristo. Hindi. Talagang stricto po, magaling itong linagay doon. Dahil hindi basta-basta ang babantayan niya na nakalibing doon. May balita na mabubuhay yung nakalibing doon. Kaya siguraduhin mo na walang mangyayaring kakaiba dyan. Bantayan mo. Kasi ang patay, hindi basta-basta nabubuhayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At hindi pababayaan ng gwardya yung libingan ng Panginoon dahil utos po yun na nakakataas. At marami pong parusa kung magpapabaya kung sino ang naatasa magbantay nung ganong uri ng libingan. At mga kapatid, flawless ang atensyon sa kanyang gagawin. Hindi siya pwedeng makatulog doon. At kung matutulog siya, mga kapatid, marahil meron siyang kasama ron. Hindi lang siya isa, kundi meron pa siyang kasama na gising. Para ibig sabihin, hindi sila masasalisihan. Wika nga. Mga kapatid, a Roman guard of strict discipline, man was stationed to guard the tomb of Christ. Fear of punishment produced flawless attention to duty. Natural kung alam mong paparusahan ka basta-basta pagka ikay nagkamali, di ba bantayan mo maigi, tama? At totoo po na binantayan na maigi ng mga sundalong ito. Mga kapatid, the guard affixed on the tomb a Roman seal, may selyo. Mga kapatid, pagka sa dokumento, may selyo po yan. Doon sa libingan ng Lord, yung selyo na yun na linagay, Roman seal, para malaman kung merong nagtangka, magbukas o makialam o mag-vandalize doon sa libingan ng Lord. Kaya may selyo. Are you listening to me? So, ginawa lahat nila para sigurado na talagang secured yung libingan ng Lord at walang maghihimasok o makikialam na wala namang business to be there. Binabantayan pa ng sundalo. At dito po makita natin na the seal was meant to prevent vandalism, trying to move the stone from the tomb. Obviously, pag meron pong nag-move ng stone na nakatapal dun sa kulungan, sa libingan ng Lord, masisira yung selyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, malalaman nila talaga kung may nangyaring kakaiba. Dito po mga kapatid, entrance would have been broken the seal and thus incur the wrath of Roman law. Pag merong nangyaring ganon, lagot po, meron ng kababalaghan na nangyari. May gustong pumasok sa libingan ng libingan na ito, kaya nasira yung selyo. Kaya meron silang, naka-standby sila. They were aware. They secured the tomb of the Lord. Now, mga kapatid, ang sabi po, the followers of Jesus said, He had risen from the dead. They reported, mga kapatid, that, the tomb, mga kapatid, was eventually empty. Ayun, magdagbantay po mga kapatid yung mga sundalo, pero pagdating ng kalingguhan, mga kapatid, the tomb was found empty. The tomb was found empty. Yung bato ay natanggal, yung selyo nasira, yung mga sundalo walang magawa at walang nagawa dahil napansin nila yung tomb ng Lord sa araw ng muling pagkabuhay
ay nabuksan. At dito, the followers of Jesus, the apostles, mga kapatid, said, He had risen. Sila na po ang nagsabi, ang Panginoon ay nabuhay na namang muli. And sabi po, they reported that He appeared to them during a period of 40 days. Mula sa muling pagkabuhay ni Kristo, 40 araw, 40 days. Kaya nga po, di ba may ugali na sa ika-40 araw raw ay, di ba, merong seremonyas pa after the death of a person. Ganon dito po nila nakuha yon. At nung 40 days na yon, nagpapakita ang Panginoon sa napakaraming saksi na siya namatay sa krus, inilibing, pagkatapos nakitang buhay ng maraming saksi. Almost 500 or more than 500. Higit sa 500. Alam niyo mga kapatid, sa batas, kung kayo ay nakakakita na mga kapatid sa pelikula o sa tunay na video ng court cases, pagka may kriminal na nakita ng isang saksi at sinabi ng saksi sa husgado, judge, nakita ko si ganito, siya ang gumawa ng krimen. Mas matimbang po yun kaysa dun sa sasabihan ng pinaparatangan at sasabihin ng pinaparatangan, wala po ko dyan sa lugar na yan. Kasi yung sinasabi ng pinaparatangan, ang tawag po alibay. Sinasabi niya, wala siya sa lugar ng krimen. Alibay. Sabihin natin sa ating katabi, alibay. Pero yung witness account, may saksi na nagsasabi, ikaw nakita kita, ikaw yung gumawa ng krimen, matimbang na matimbang po yun sa husgado. Kaya ito pong patotoo na 500 tao, ibang tao, hindi magkakamag-anak yan, umaamin na nakita nila si Kristo, patay dati dahil nga namatay sa krus para sa kasalanan ng tao, nilibing, nagmistulang buhay na po pagdating ng 3 araw. Hallelujah! Matinding patotoo. Hindi yan pabula. Hindi yan kwento mga kapatid galing sa kung saang gumagawa ng mga pabula. Meron nga ginawang pelikula itong Walt Disney, ewan ko bakit parang singbilis ng kanilang pagpo-promote ang pagwala rin ng screening. Ewan ko bakit ganun. Kasi may mga tinuturo silang mga kakaibang mga values na laban po sa sensibilities ng tao marahil. Kaya instead na tanggapin ng tao yung pelikula na yun, ewan ko nawala yung pabula. Pabula po yun, Snow White. No? Tama ba? And they live happily ever after. Pero itong version na yun, hindi tinanggap ng masa. Ewan ko lang bakit. Pero hindi po yun ang ating paksa. Paksa natin ang muling pagkabuhay nang nagsabi, ako ang muling pagkabuhay at buhay. I am the resurrection and the life, Jesus said. Woo! Hallelujah! Ginawa ng Panginoon ang kanyang pangako, tinupad niya. At mga kapatid, mga kaibigan, 500 of his followers saw him at one time, the majority of whom were still alive and could confirm what Paul said in 1 Corinthians 15, 1-3 or 3-6, na sinabi, ang Panginoon Jesucristo namatay, nalibing at nabuhay na namang muli. So yung panahon na yon, 500 witnesses saw that Jesus is alive at pwede nilang sabihin, totoo yung sinabi ni Pablo kasi buhay pa sila nung panahon na yon. May eyewitness account at buhay sila sa time na nabuhay na naman muli si Kristo, infallible proof. Hindi mo masira yung kanilang patotoo. Hallelujah! Pagkakatiwalaan ang nangyari sa ating Panginoon. Hindi po gawa ng tao, hindi po ito pabula, totoo po. Theories abound to explain away the resurrection. Two natural causes.
Marami po nagsasabi, hindi yan talaga ang paliwanag dyan. Baka ito nangyari, number one, nagkamali sila ng libingan na mapuntahan. Yan. Pinauso po yan ni Kisop Lake. Isang tao, mga kapatid, nagsabi, kaya wala silang nakitang katawan ni Kristo at akala nila na buhay na naman, muli, nagkamali sila na pinuntahang libingan. Narinig niyo na yan, yung ganyang paliwanag? Hindi lang sila naniniwala na si Kristo na buhay na namang muli, meron pa silang ibang paliwanag. Siyempre, pag naligaw yung mga ali, yung mga babae muna nagpunta ng magbigay ng respeto sa puntod ni Kristo, nagkamali raw. So nagkamali, yung mga alagad na sumunod doon sa mga kababaihan, nagkamali rin. Kaya hindi nila nasumpungan si Kristo. Magandang argumento rin kung tutuusin, kung wala tayong alam. Parang papasa. Naalala niyo mga kapatid, yung scam ngayon? Mag-staycation ka, nakita mo yung magandang lugar, tapos sabi mo, kaya kong bayaran to. Pamilya natin, mag-staycation tayo dito, may swimming pool, may ganito. Magkano ba yan? 10,000, 5,000, down payment, GCash. Abay, nakita mo sa internet, maganda naman, nakita mo kung saan ilalagay yung tinawagan mo yung number, okay, sige, available po, kailan po kayo pupunta? Available po sa araw na to. O sige, 5,000, magpapadala akong GCash ilan ba po kayo, ma'am, dito pupunta? Siguro mga 10 kami, pamilya namin. Kung lalagpas, okay lang? Okay. So, binayaran ng GCash, tapos yung araw na siya pupunta na dun sa resort para nga dun nga mag-enjoy, mamukat-mukat mga kapatid, yung pinaka-resort, yung nakausap pala nung nag-book, scam pala. Linagay lang sa na siya yung nagre-represent nung resort. Pagpunta niya dun sa actual resort, wala po kayong rito, ma'am. Sorry po, wala po kayong reservation. Na-scam. Usong-uso po ngayon yung ganyan. Kasi mahilig na tayo ngayon mga kapatid ng di ba? Virtual. Oh. So parang ganito, ay nagkamali. Hindi ito yung hindi ito yung libingan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagkamali kayo. Pero mga kapatid, tatandaan natin kung wrong tomb yan. Mga kapatid, dapat makita nila yung nalaman nila mga kapatid na mali at hindi sila pupunta sa mali kasi Panginoon natin yung kanilang pupuntahan. At alam nila, merong bantay. So paano sila pupunta sa isang maling libingan na basta-basta sino na lang nakalibing doon? Alam nila, sinusundan nila Kahit na yung mga alagad, karamihan nagtatago. Kaya nga, nauna yung mga kababaihan, di ba? Kasi yung mga alagad, medyo takot sila. Baka kasi sila na susunod na mamatay. Kasunod ng ating Panginoon Jesucristo. So yung mga unang mga kababaihan nagpunta. So napuntahan nila, nandun yung mga sundalo. O tama, yung pinuntahan nila, hindi sila naligaw. Tulad na sinasabi ng iba. Para lang may masabi na hindi nabuhay si Kristo. Mali yung napuntahang libingan. Sabi nga rito mga kapatid, we are certain however that the authorities who added the Roman guard to be stationed at the tomb to prevent the body from being stolen wouldn't have been mistaken about the location. Nakukuha nyo? Kung nagkamali ng lokasyon, dapat yung maling lokasyon na yon, nandun yung sundalo. Wala naman Nung nagpunta yung mga babae, nandun talaga yung sundalo, binabantayan yung libingan ng ating Panginoon. Ang problema, nung araw nung nabuhay na naman ng Lord, wala na pong nakalibing sa loob. Yung lino na tela, na pagkatigas-tigas, wala na pong nasa loob, wala na pong katawan. He's not there anymore. He has risen. Nabuhay muli ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Baka sakali mga kapatid, ito naman yung soon theory. Alam niyo yung soon?
Alam niyo sa mga registered nurse o doktor dito mga kapatid, kung meron man, alam niyo yung swoon. Swoon? Hindi yung swan. Hindi po. Swoon. Ang swoon theory, ang ibig sabihin yung hinimatay. Na hinimatay mga kapatid. Tapos, akala ng tao patay na, close to death lang. Nanumbalik, mabuhay. Naintindihan nyo? Pagka isang tao mga kapatid, ang tawag dito ay may swoon experience, siya'y hinimatay. Close to death, pero napanumbalik yung kanyang diwa. Hindi pa siya patay. Muntik pa lang mamatay, bago siya mamatay, nabalik uli sa buhay. Pero ang resurrection iba. Ang resurrection ni Christ, siya'y pinako, siya'y namatay. Siya'y inilibing. Bumilang ka ng ilang araw, tsaka siya nabuhay. There is death that happened. Ang sabi nga mga kapatid, nung sinabi dito mga kapatid ng dictionary, resurrection is permanent act of bringing someone back from the dead. Hindi po resuscitation ang nangyari kay Kristo. Bagamat yun ang sinasabi ng ilan. Sabi po yan ni Venturini na nagsabi, hinimatay lang yan. Hindi siya talaga namatay. Kaya, kumbaga, anong sinasabing nabuhay na namang muli? Ano lang siya, close to death. Kaya nung nahimasmasan, nabalik sa diwa, okay na, buhay na naman siya. Parang katanggap-tanggap pero hindi talaga. Ito po masasabi natin dyan. Swoon theory says Jesus didn't really die but merely fainted from loss of blood. Ewan ko, ngingiti-ginti ng konti si Sister Van. Para sa kanya kasi, alam niya yung nawawala ng ulirat, di pa naman patay. Di ba? Minsan nga, yung iba, ma-acting lang eh. Para sabihin yung, asawa ko, anak ko mag-aasawa. Hinimatay. Pero hindi naman talaga. Hindi naman namatay. Hinimatay lang. Tama ba? Swoon theory po yun. Hinimatay lang. Hindi talaga tunay na napatay. Pero mga kapatid, yun ang sinasabi ni Venturini. Everyone thought him dead. Akala ng lahat patay na pero hindi pala. But later resuscitated by the disciples and through it, mga kapatid, hallelujah, and the disciples thought it to be resurrection. Yun naman ang sinasabi ni Venturini, na hindi naman talaga namatay si Kristo, na resuscitate lang. Akala ng mga alagad, biro mo, akala ng mga alagad, na resurrect raw. So nagkamali pa ang alagad dito. Pero mga kapatid, mga kaibigan, huwag na natin patagalin ang usapan. Kung ganun nga ang nangyari, bakit mga kapatid, ang mga alagad, ang tingin kay Kristo, tumaas pagkatapos na ang Panginooy nabuhay na namang muli? Napansin niyo yung katanungan na yon? Bakit itong pangyayaring ito, na muling pagkabuhay ni Kristo, yung galang nila, hindi lang nadagdagan ng galang. Napalitan yung paggalang ng mga alagad kay Kristo ng pagsamba. My Lord and my God! Tingnan mo na lang yung naging reaction ng mga alagad. Kung sasabihin mo, hindi ka naman pala namatay nagkakukunwa-kunwari ka lang dyan siguro mananatili yung galang. Kasi yung galang di na matatanggal yun kasi disipulo sila ng Lord Ginagalang nila yung lahat ng pinangaral ni Lord, pinaniwalaan nila. At kung resuscitation, yung galang naroon. Pero hindi lang yun ang nangyari, naging pagsamba. Sabi nga ni Tomas, my Lord and my God. Basahin natin, John 20:28. Ano nakalagay doon sa hulihan? Exclamation point. Nagulat Yan ang pangapayan ng di ba? Marami pong mga ministro, ang gagaling, nag-aral kung saan-saan. Kapareho pa ng eskwela ng aking mga mahal sa buhay. Nagulat si Tomas diyan. Biruin mo, kanina patay, ngayon buhay na.
matatakot, magugulat si ano? Panginoon ko, Diyos ko. Ang tawag doon, exclamation point sa Tagalog, tandang pandamdam. May emosyon ka. Nagulat ka. Diyos ko, nagulat. Exclamation point. Pero tingnan nyo ang inyong mga Biblia. Whether it be in your Android cellphone, Bible, or your Bible, na hawak-hawak. Anong sabi? My Lord and my God. Exclamation point? No. Tuldok. Period. Inupset. Wala nang pag-usapan. My Lord and my God. Period. Tapos ang usapan. Woo! Hallelujah! Sana hindi lang ako excited dito, mga kapatid. Hindi po patay ang inyong pananampalataya. Buhay ang ating pinanawalaan. Si Buddha, nandun ang kalansay sa kanyang libingan. Si Muhammad, yung propeta ng mga Muslim, naroon sa libingan niya. Sa puntod niya, ang kanyang buto. Pero kay Kristo, wala talaga. Kang masusumpungan doon, He is not there. He has risen from the dead. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ano pa ang ikakatwiran ng tao? Hindi nila mababago ang Biblia. Mga kapatid, baka ninakaw yung katawan ni Kristo. Yan. Naririnig niyo yan, mga kapatid, di ba? The theory maintains the body was stolen by disciples while the guard slept. Matthew 28, 1-15. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ninakaw raw ang katawan ng Lord. Alam nyo, kung meron man magbabantay sa katawan ni Kristo para wag palabasin na ito ay mabubuhay na namang muli o para yung Kristyanismo lalong lumaki at lumakas, gagawin talaga ng mga pareseyo at mga religious leader at mga sundalo na talagang bantayan maigi yung libingan ni Kristo. Kasi nga meron ng bali-balita na sabi mabubuhay si Kristo ayon sa kanyang mga alagad, ayon sa kanyang pangangaral. Kaya bantay sarado talaga. Kaya wala talagang makapagnanakaw noon kung tutuusin. At ang mga alagad, hindi nila ugali ang magnakaw. Nagbibigay pa nga sila, mga kapatid, kasi ang nagturo sa kanila si Kristo. Tama? Hindi nga makaganti, mga kapatid, ng husto eh. Kasi tinuruan sila ng Lord, mahalin mo. Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Kaya kabaliktaran ng kanilang nature, yung magnakaw, lalo na ng katawan ng Panginoon kung sakasakali man nila ito plinano. Hindi nila ito magagawa, wika nga. Pwede rin naman sabihin, kung hindi yung mga alagad nagnakaw, yung mga Romans ang nagnakaw. Kahinaan yun para sa kanila. Kasi mga kapatid, ang pangangaral ng mga, mga kapatid, nagbagong anyo yung mga alagad ng Lord. Dati matatakutin. Pero nung nabuhay na namang muli ang Lord, tumapang po sila. Pangangaral nila, si Kristo nabuhay, si Kristo buhay, ang ating pananampalataya buhay. Paano kung narinig nung mga nagbantay ng hilibingan ni Kristo yung mga kasinungalingan na yan para sa kanila? Kasinungalingan yan. Bakit nyo sinabi? Ito ang katawan ni Kristo, linabas. O di tapos na po yung pangangaral ng mga evangelist na mga apostol. Wala na silang tinatawag na mukha na ipapakita dahil yung sinasabi nilang nabuhay na Kristo, ito pala yung katawan. Patay pa rin pala. Kaso wala silang mapakitang katawan eh. Nakukuha nyo? Kaya yung sinasabing palusot na ninakaw yung katawan, wala silang prueba, wala silang evidence kung sino ang nagnakaw. Kung nangyari man. Sa totoo lang, pinakamagandang sabihin na lang nila yung totoo. Nabuhay lang simple talaga mula sa mga patay si Kristo ayon sa kanyang pangako sa lahat.
siya'y nabuhay na namang muli. Mahina ang palakpak. Evidences of the resurrection is overwhelming. Hindi tayo matatapos basta-basta. Ang dami pong ebidensya na ang Panginoon muli na tunay na nabuhay na muli. A believer in Jesus today can have complete confidence as did the first Christians. Pareho ng assurance ng unang Kristiyano, ng unang panahon, sa nangyari kay Lord hanggang sa panahon natin ngayon. Complete confidence that He is alive forevermore. And the first Christian, mga kapatid, is based not on myth nor legend. Hindi po isa pong legend o myth ang kwento, mga kapatid, tungkol sa muling pagkabuhay ng Lord, kundi it's a historical fact of the risen Christ and the empty tomb. Now, is it true, mga kapatid, that many consider Resurrection Day as more important than Christmas Day? Kayo ba sumasang-ayon na mas tila importante ang muling pagkabuhay ng Lord kesa sa Kapaskuhan? Nag-i-amen ito si Esther, ha? Oh, ayan. Amen. Gising yung bata. Sana lahat tayo, tulad ni Esther, gising. Nakikinig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari na tila kung gusto mong bigyan ng importansya, importante yung ang Panginoon ay maparito para tayo ay iligtas. Ang Diyos naging tao, that's incarnation. Ang Diyos, Espiritu, naging tao para yung tao turuan niya, mapangaralan niya at madala niya sa kalinawagan mula sa kadiliman. Are you still listening? Importante ang Kapaskuhan. Not because there is 13-month, 14-month, etc. bonus sa kabakasyon, sa karigalo, kainan. Hindi lang po yun. Importante dahil ang Panginoon ay naparito para tayo ligtas. Pero iba ang muling pagkabuhay, mga kapatid. Ito po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa ng ating pananampalataya nakasandig sa buhay na pananalig sa isang Diyos na mananatiling buhay sa ating mga buhay. Church, central to the Christian faith, hallelujah, as it celebrates the core event of Christianity. Kaya sa totoo lang, masaya talaga ang Resurrection Sunday. Ang Resurrection Sunday, mga kapatid, ay nagpapatunay sa atin ang ating pananampalataya ay buhay. Jesus' resurrection from the dead, which symbolizes triumph, hallelujah, of life over death. Hindi po ibig sabihin na mamatay ang tao, tayo ay patay lang at hindi na po muli mabubuhay. Dahil sa resurrection, pwede rin po natin ito maranasan lahat. The fulfillment of God's promise of salvation is there for us for the taking. Second, fulfillment of prophecy. The resurrection, mga kapatid, is seen as a fulfillment of Old Testament prophecies and Jesus' own prediction. Ang maganda rito, mga kapatid, lalo mong naririnig itong mga salita na galing sa salita ng Diyos na hula lang yan dati. Pero sa ating panahon, nangyari. Lalakas ang iyong pananalig. Lalakas ang iyong paniniwala. Kasi yung hula, hindi lang, etong araw na to, darating ako. At siya'y nga'y dumating. O di, maaasahan mo salita ng Panginoon. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan mo ang kanyang sinabi. Hindi lang Old Testament, hula, prophecy, kung hindi ang hula mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Maaasahan natin. Ang sabi nga, the challenge is still out. Magpakita ka ng pagkakamali sa Biblia. Marahil marami kang magpapakita, pero these are seeming controversies, seeming contradiction.
wala kang makikitang mali sa salita ng Diyos. Dahil siya'y Diyos, ang kanyang salita, perfecto. Palakpakan po natin siya. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Fulfillment of prophecy, natupad ang kanyang hula na nagbibigay ng katubusan sa atin at pag-asa. Ikatlo, foundation of Christian doctrine. Sinasabi mga kapatid ng marami, ang pundasyon ng pananampalatayang Kristyanismo ay Shema. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Pero mga kapatid, kaibigan, ang nag-iisang Diyos hindi po nanatiling Diyos, mga kapatid lang. Naging tao rin siya. Yung kanyang ibang mga anyo, isa sa kanyang pagbabagong anyo. Of course, nakita natin mga kapatid, siya ay naging anghel sa isang yugto. Old Testament, nakipagbugno siya kay Jacob. At yung the burning bush, si Lord yun eh, siya yung nagsasalita ron, di ba? Anyo niya yun eh. Pero mga kapatid, hindi siya nanatiling espiritu lang. Pagdating mga kapatid pagdating niya sa lupa, Emmanuel, ayun, God with us, hallelujah, praise God. Naging tao ang Panginoon. Kaya, ang sabi nung isang awit, what if God is one of us? May umawit niyan dati. Sana naging katulad mo ang tao para malaman mo yung kalagayan namin. Ay, hindi niya alam ang Bible. Kasi matagal na naging tao ang Diyos. Sa katauhan ni Kristo. Woo! Hallelujah! Oh, mga kapatid ko, as Christmas, mga kapatid, is celebration of Jesus' birth. Resurrection Sunday is the celebration of this victory, of our victory over death. Lahat po mamamatay. Yun yung nakakatakot, ano? Ano kaya ginawa natin nung tayo nabubuhay pa? Kaya hindi po aksidente narito ka. Baka inisip mo, hindi, punta ako dito kasi maganda ang dahilan mo, pero may mas mataas ang dahilan ng Diyos. Hindi yung nagawa mo dati. Hindi, pastor, nag-Sunday school ako dati. Ano ako dati? Tapat ako dati. Kailangan yung iyong faith, yung buhay na faith. At the moment. Hindi ka pwedeng sabihin, Lord, wag mo naman tingnan yung buhay ko ngayon, yung dati. Di ba tapat ako sa'yo dati? Hindi pala ganon. Dapat kung ano ang buhay mo ngayon, yun ang ihandog mong buong buo sa Lord. At dun sa mga nakalimot sa inyo, hindi pa po huli ang manumbalik. Huwag kayong aalis at lalayo sa Lord. Kahit na yung laman ninyo ay tinutukso kayo at sinasabi, hindi ka na makakabalik dyan. Alam mo na yan eh. Babalik ka pa ba dyan? Eh bakit hindi? Hindi ka naman makapunta sa langit, hindi ka dadaan kay Kristo eh. Narinig niyo ako? Gusto niyo pumunta sa Diyos? Lahat naman tayo, gusto lahat natin makapasok sa langit eh. Gusto natin maligtas lahat. Papasok ka sa langit, di ka dumadaan kay Kristo. Ano sinabi ni Kristo? Akong daan. Ako ang buhay. I'm the way, the truth, and the life. Dadaan ka talaga kay Kristo. At dapat pakinggan mo yung sinasabi niya. At hindi yung sinasabi sa loobin mo. Kasi madaya ang puso. Lalo na kung yung puso na yan, hindi nagpapasakop kay Kristo. Kaya siya nabuhay muli para bigyan lahat ng pag-asa. Kahit bagsak ka na sa iyong pananalig. Kahit na parang wala ka ng pag-asa, narayan pa rin siya, nakamasid pa rin siya, at sinasabi niya, anak, anytime, tatanggapin kita, huwag kang aatras sa tingin mo, napakarumi mo, hindi na kita tatanggapin, tatanggapin pa rin kita. Kasi yun ang ginawa niya, kaya siya naging tao. Alam niya, hindi maunawaan ng tao, ang Diyos basta-basta. Kaya sabi ng Diyos, magiging tao ako para sa inyong mga tao. Para magkaintindihan tayo lahat. Dakila ang Diyos.
Hindi siya sumusuko. Tayo nga sumusuko sa ating sarili. Ang Diyos never. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. You cannot put a good man down. Kahit siraan mo ang Panginoon, kahit sabihin mo, hindi siya naging epektibo sa buhay ko, ikaw lang yata ang tao nagsabing ganyan. Kasi wala pa ako nakita sa balat ng lupang ito na binigo ng Diyos. Nasasabihin, walang ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Ayun, kasama nila ito, yung mga nagsasabi ng mga kabaligtaran ng katotohanan. Ninakaw yung katawan, nagkamali ng punta ng libingan. Saan nakakita ng ganyang mga argumento? Argumento ng mga taong akala mo hindi niya kailangan ng kaligtasan, pero kailangan ng pala nila ang ating Panginoon. Nasa kadiliman, nangangailangan ng kaliwanagan. Anong sabi ng Lord sa mga taong tumanggap, nagpasakop sa Lord? Maharlikang bayan kayo. Bayan kayo ng aking pag-aari. Kayo tinawag para yung karangalan ko maipahayag nyo sa iba. Mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Oh, hallelujah! From darkness into light. Huwag ka nang nasa kaliwanagan ka na, babalik ka pa sa diliman. Huwag kang aalis sa church na parang medyo nanginginig ka marahil. Meron kang problema na hindi mo makayanan at sinasarili mo to. Sasabihin ko sa iyo, kasama yon sa sinagot ng Lord nung siya namatay sa krus. Linibing, nabuhay na namang muli. Para yung mga panic attacks na yan, para yung mga nervous breakdown na yan, para yung mga mental condition na yan, matanggal lahat. Siya po ay pinahirapan. Siya po ay pinagpapalo. Hindi naman siya may kasalanan eh. Tayo ang may utang. Bakit siya naghirap? Kasi inatang niya lahat sa atin. Inatang niya sa kanya, yung mga kasalanan natin. At siya ang nagbayad ng utang natin. Siya ang nagbayad. He thought of us. And He looked beyond our faults and needs. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Experience the power. Oh, wag tayo uuwi mga kapatid na hindi natin nauwi. Yung power ng pagbabago. Na yung desisyon mo ay maging tama at ayon sa gusto ng Panginoon. Kaya pala siya nabuhay para ang buhay natin makumpleto. Yes, gusot-gusot pa ngayon. Yes, mga hindi pa talaga tapos. Pero aayusin po ng Panginoon yan. Kaya siya nabuhay na namang muli. Church, I tell you, importante ang resurrection. In fact, as experiencing the power of Christ's resurrection is for all who believe and obey Christ's gospel. Kayo, mga kapatid na narito, hindi nyo may tatatwa na wala rin kayo masabing pangit sa ating Panginoon. Nung narinig nyo, kaya kayo na-attract sa Kanya. Ang church kasi attractional po yan eh. Na-attract tayo sa kagandahan ng Panginoon. Wala tayong makitang pangit kay Kristo eh. Lahat talaga ginawa niya maganda eh. Kaya nga yung title ng preaching natin, You Cannot Put a Good Man Down. Kahit marami pong sandamakmak na mga tao, mga sekta, mga kulto, ang magsasama-sama para siraan ang ating Panginoon, hindi tatalab. Kasi ang Panginoon, nakatayo siya sa katotohanan. At di lang nakatayo sa katotohanan, siya pa mismo ang katotohanan. Ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. Oh. Talagang maliligtas ka nga kung dadaan ka sa Kanya, kung ikay susunod sa Kanya. Pastor, naniniwala naman ako ah. Naniniwala naman ako ah. Kasagpi naman tayo ah. O di kasagpi rin natin yung mga demonyo. Pastor, huwag ka naman ganyan magsalita. Kaaway ng Diyos ang demonyo. Sabihin mo, kasagpi natin mga demonyo. Sabi nga, yung mga demonyo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ay, marunong itong mga demonyong ito. Mga oneness itong mga demonyo na to ah. Alam nila yung tunay na Diyos na iisa lang.
Maliligtas ba sila? Hindi. Bakit? Hindi sila nakipag-ayos sa Lord. Wala silang reconciliation. Naniwala lang. Kapag naniwala ka ba, may relasyon ka na? Hindi pa. Magkakarelasyon pagka yung gusto mong ayusin, nakipag-ayos ka. Sa paanong paraan? Pagsisisi. Sabihin mo sa iyong katabi, pagsisisi. Parang di na uso sa inyo yan, ano? Pagsisisi. Uso pa ba yan? Uso pa ba? Sa Biblia, uso po yun. Yun po gawain ng tunay na tao. Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Kaysa patigasin mo na tama ka, bagamat mali ka. Paano ka makapag-reconcile sa Diyos? Yung tigas ng damdamin mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, magsisi, magpabautismo, tumanggap ng banal na Espiritu. Palakpak muli sa Panginoon. Hallelujah. First, we are assured that our sins are forgiven because of resurrection. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng inyong mga kasalanan. Na inihingi ng tawad, ha? Naririnig niyo ako, mga kapatid? Paghingi ng tawad sa Lord, nagsisi ka. Ibig sabihin, hindi mo na gagawin uli. Hindi yung nagsisi ka ngayon, tapos gagawin mo later. Hindi tunay na pagsisisi yun. Alam ng Diyos yun, kaya sa akala mong ginawa mo yan, medyo dinadaya mo ang iyong sarili. Maging totoo ka. Pag nagsisi ka talaga, talikuran mo ang kasalanan. Yung natuto ka talaga sa pagkakamali mo, yun ang repentance. Hindi yung umiyak ka lang. Ilan dito mga kapatid, pwede sa Channel 5 eh. Ang bilis lang naman yan. Sige, iyak! Kaya, iyak. Tawa! Kaya. Hindi, alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos. Kaya, maging totoo na lang tayo. Hindi po pwede rito yung pakitang tao. Nasa church naman ako nakita ako ng tao. Pero mas importante, ano nakita ng Diyos sa atin? Church, kailangan makita sa atin na tayo nagliliwanag kung tayo nga ay mga mananampalatayang tunay. Pangalawa, we are assured, number 1, of our sins forgiven, 1 Corinthians 15 verse 3. Second, we are assured of eternal life and resurrection from the grave. 1 Corinthians 15:19-25. Kung anong nangyari kay Lord, ganun din sa atin. Mamamatay tayo, okay? Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ililibing, nagpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. At mabubuhay na namang muli, nakatanggap ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Sino pa po rito hindi napupuspos ng banal na Espiritu? Now is your day. Pwede nyo tanggapin ang Espiritu Santo ng Diyos right this very moment. Kailangan lang ng sisidlan na handang tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Natanggap ko na. Para lang kung sasakyan, mga kapatid. Sino rito? Marami na po may mga sasakyan dito, mga kapatid. Ang magandang problema nga dito po sa ating parking lot, ilan pa ang madadagdag? Hindi na siya. Hindi na kakayanin. Paano kung ilan pa sa inyo magkaroon rin ng mga sasakyan? Dati 2 wheels o 1 wheel, hindi naman 1 wheel. 2 wheels, mga kapatid, 3 wheels. Ngayon 4 wheels, baka may mag 6-wheeler pa dyan. Hindi na po kakasya. It's a good problem. Pero mga kapatid, sino po sa inyo naglagay ng gasolina? Kailanman hindi na uli naglagay ng gasolina. Naglagay na ako ng gasolina. Bakit pa ako maglalagay uli? Ganun ba ang katwiran? Nauubos eh. Kaya kailangan ng refill. Magre-refill ka. Wala namang problema eh.
Lalapit ka lang sa Lord, Lord, fill me. Fill my cup, Lord. Punuin mo ko, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Bibigay niya yung refill. Di andar ka na naman, mga kapatid. Hindi na ako umandar. Merong isa akong sister nakita. Parang nagpapiano yata siya, pero doon nagmamaneho. Jesus in the wheel. Oh my Lord. Marunong na siya magmaneho. Praise God. Kailangan ng refill. Refill. Ikatatlo, mga kapatid, we are released from meaningless, empty life and transferred into a new creature in Jesus Christ. What kind of life? Yung self-focus ka, yung self-centered ka masyado, yung gusto ko, dapat masunod, dapat baguhin yung Biblia, ako masusunod, grupo namin masusunod. Paano mangyayari yun, mga kapatid? May mga ganun. Ang sabi nga sa mga huling araw, yung tama gagawing mali, yung mali gagawing tama. Pare-pareho na lang. Anong klaseng buhay merong ganun? Nasubukan po yan, mga kapatid, ng ibang gumagawa ng pelikula. Ginamit nila yung values na yung tama, mali, mali, tama. Walang okay lang lahat. Yung parang woke ba? Hindi po kumita yung pelikula eh. Bakit kaya? Kasi karamihan pa rin ng tao may sense of good and evil. Yung tama, hindi mali. Yung tama, laban po sa mali yun. At yung mali, hindi tama. Kaya hindi mo pwede silang pag-isahin. Naririnig niyo ako, mga kapatid? Kasi ang tao may takot sa Diyos. Kaya lang problema, yung iba bulag. Ang problema, tao bulag, nasa kadiliman pa. Oh my goodness. Tapos may mga barkada. Yung bulag. Gawin natin to. Kasi mukha naman tama eh. Bulag din yung aalalay doon sa bulag. Anong sabi ng Biblia mangyayari? Hulog pareho sa imburnal. Kasi yung bulag, mga kapatid, sa physical na mata, inalalayan ng kapwa niya bulag, parehong napahamak. Ang kailangan natin na magdala sa atin, mga kapatid, ay kaliwanagan. Walang iba kundi galing sa Diyos. Yun po ang magdadala sa atin sa destinasyon natin, kaligtasan. Yung buhay na pananalig sa Panginoong Hesukristo. Lamang. Pastor, mabuti naman yung mga Buddhist Mabuti naman yung mga Sikh o yung mga Muslim, mabubuti naman sila. Yung mga Muslim, kita mo, ilan lang yung asawa nila, mabubuti silang tao. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sa ampong relihiyon nagsabi, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang kaligtasan. I am the way, the truth, and the life. Buddha? Muhammad? Wala. Basahin mo yung Quran. Ang daming kababalaghan. Hindi ko na lang mababanggit dito. Yung parang, yung pagbinasa ng ordinaryong tao, matatawa. I'm not to, belittle the beliefs of others. Pero pagka ang Diyos nagsalita, maaasahan. Isa lang ang nagsabi niyan at nag-claim. At pinutanayan niya na siya yun. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung sinasamba natin, yung pinaniniwalaan natin, yung tinataguyod natin, mga kapatid, na gawain. Kristyanismo, pinangungunahan ng ating Panginoong Hesukristo. Buhay na pananampalataya. Church, magpatuloy tayo. Datapwat kayong isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal. Hindi lang po Israel to. Basta tayo sumampalataya, nakipag-ayos sa Diyos, bautismado sa pangalan ni Jesus, may Espiritu Santo ng Panginoon, bayang pag-aari, sarili tayo ng Diyos. Hallelujah! Upang inyong ipahayag ang mga karangalan na yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilag-gilaglas na kaliwanagan. Hallelujah! Praise God!
out from darkness into His marvelous light. Kayo na hindi nakapunta ng fasting, isi-share po namin yung mga notes para kayo rin magampanan ninyo yung pinagaganap ng Diyos sa atin. Live the light, ang sabi. Saan ka man magpunta, dalahin mo ang liwanag ng Panginoon sa madilim na lupalop na iyong pupuntahan. Na yung church, dadalihin mo kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka may kaibigan, kung saan ka may kapitbahay na madilim, buksan mo ang ilaw. Ibig sabihin, hindi mo si-switch yung ilaw ng bahay ng iyong kapitbahay, kundi dadalhin mo ang ilaw ng ebanghelyo ng Panginoon sa lugar nila. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. At tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi po totoo yung dualism. Pastor, nag-church na ako ha. Nagbigay na ako ng ikapu ha. Nagbigay na ako ng alay ha. Bye! Tapos pagpunta ng Lunes, balik sa dati. Dualism po yun. Ang Kristiyano siya sa church, Kristiyano rin siya sa araw-araw niyang buhay sa labas. And you can worship the Lord even in your office. In your free time, you can pray to the Lord. And why not have a mate or sabihin mo, mga singles lahat kayo. Kayo. Mag-sharing. Magkaroon ng isang araw na kayo na mayroong prayer. Pag-pray nyo ang office, pag-pray nyo yung mga singles, pag-pray nyo yung negosyo, etc., yung mga nasa building, pray. Tapos, mag-share ng mga word of God. Tapos pagkatapos, next week, ganun din uli. You shine the light where you are. Hindi, makikita nila yung liwanag sa church, dadalhin ko lahat sa church. Okay rin naman, pwede rin naman. Pero hindi lang po rito yung may liwanag. Pwede nating dalhin ang liwanag mula dito palabas. Doon sa kung saan siya talaga kailangan. Sa kadiliman. Praise the name of the Lord. Dakila ang Diyos, mga kapatid. Get out of the darkness. Come to the light. Ayan. Kung meron man dito mga nagkakabarka-barkada, at minsan sinasabi, kasi wala masyadong activity sa church, kaya napapabarkada itong aking anak, o yung aking ganito. Yung anak mo, sa totoo lang, meron siyang sariling isip. Kaya meron siyang desisyon na pwedeng gamitin niya galing sa Lord. Mali itong mga barkadang ito. Barkada sila, yes, pero pipiliin ko yung mga tamang barkada. Yung hindi ako tuturuan mag-vape. Yung hindi ako tuturuan mag-bisyo. Hindi yung tuturuan ako, mag-iinom ako dito ng kung ano-anong mga inumin. Na nung nakatayo, ano siya, anghel. Pero nung nakatungga ng ganon, demonyo na pala. Mga kapatid, anong klaseng inumin yan? Ang tunay na inumin ng lalaki, ang sabi sa Biblia, Holy Spirit. Pag ito ininom mo, hindi ka na mauli, mauuhaw muli. Hallelujah. Church, manumbalik, huwag kayong lumayo kay Jesus. Yes, namatay siya, inilibing, nabuhay para sa inyo upang maging liwanag at huwag kayong ma-brown out. Bakit wala ditong kuryente? Naputulan po eh. Ako, hindi tayo nakabayad. Gusto mo ba yung liwanag mo, yung parang Christmas light? Kumukuti-kutitap? Sige, magsulat ka ng isang liham, tapos kumukuti-kutitap yung ilaw. Sasabihin mo, patay mo na lang yung ilaw na yan. Wala siyang silbi. Kailangan yung ilaw talaga matingkad para makaguide siya. Magawa mo yung dapat mo magawa. At maligtas ang mga kaluluwa na kailangan ng kaligtasan. If in Christ, we have only hope in this life. This is my last verse, mga kapatid. We are of all people most to be pitied. 1 Corinthians 15:19.
If in Christ we have only hope in this world, listen mga kapatid life, we are of all people most to be pitied. Kung sa buhay na ito lamang tayo nangangailangan ng tulong ni Kristo, tayo ang pinakakahabag-habag sa lahat ng tao. Malinaw ba yung bersikulo? Kung umaasa ka lang kay Kristo sa mga biyaya sa lupa lang na ito, blessing, bahay, di ba? Kilalang kilala. Tapos, kita mo itong yoyo ko, Brad? PS yan. Philip Stein. Kapareho ng relos ni Aquino. Pero lahat ng pag-asa mo dito lang sa lupa. Hindi ka binigyan ng thumbs up ng Lord. Kasi sabi ng Bible, ikaw ang pinakakahabag-habag na tao. Kasi hinanda mo lahat sa buhay mo yung bagay na mawawala isang araw. Pero merong isang bagay na hindi mawawala. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Makakamtan mo kay Kristo lang. Pangalagaan mo yan. Huwag mawala sa buhay mo yan. Kung merong nanakawin na magnanakaw, yan ang ingatan mong huwag mananakaw. Di ba mag-staycation kayo? Di ba yung mga titulo mo? Yung mga alahas mo? Dalahin na lang yun sa kung saan tayo pupunta. Baka mamaya may pumasok. Baka malagpasan niya yung mga ko rito, yung mga security yung mga trap ko rito. Yung mga kuryente, baka malagpasan ng magnanakaw. Di ba iniingatan mo talaga? Hindi yung pinababayaan mo lang na, bahala kayo, kunin mo yan. Kasi pinaghirapan mo. Iingatan mo, di ba? Huwag mong pagpalit yung panghabang buhay sa panandalian. Ano yung panandalian? Yan, pagkain, kita, girlfriend, asawa. Yung tunay na asawa, okay yon. Sinasabi ko yung asawahan lang. Pinagpalit mo sa katwiran. Church, maging liwanag tayo. If in Christ we have only hope in this life, we are most to be pitied. Kawawa na tao. At totoo naman, kasi sinanla mo ang iyong buhay sa pansamantalang ganansya. Mga kapatid, mga kaibigan, yung ba ang ginawa ng ating Panginoon sa atin para tayo ay pagtamasa lang ng pinansyal, ng material? Gusto niya kaligtasan. At kung ligtas ka, dun na bubuhos sa likod. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. And doon rin pala yung blessing na kinahanap mo. Pero huli siya darating. Inuuna muna yung kaharian ng Panginoon. Yung katwiran ng Panginoon. Yung kaliwanagan ng Panginoon laban sa kadiliman ng sanlibutan ito.